May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Balita ngayon, iniutos ni General Marbel ang Director General ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas PNP kay General Torre, ang Director ng Criminal Investigation and Detection Group and CIDG na imbestigahan ng mga pagbabanta at utos na pagpatay na ginawa ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker of the House Martin Romualdez. Ayon sa PNP, yung mga banta sa buhay ng Pangulo ay seryoso at itinuturing na isang banta sa pambansang seguridad. Sa pahayag ng Malacanang, sinabi na ang anumang banta sa seguridad o buhay ng Pangulo ay dapat seryosohin at hindi dapat balewalain. Ay itinuturing na mataas na uri ng level. Salamat na lamang at may mga hakbang na ginagawa upang matugunan ito dahil sa due process, inatasan ng PNP na simulan ng investigasyon at si General Torre ang magiging responsable sa mga susunod na hakbang. Pinahayag ni Inday Sara na mayroon na siyang mga inutusan na sa oras daw na siya ay mawala, gawin ang kanyang utos na kuhanin ang buhay ng Pangulo ay ganasama ang First Lady o siyang Speaker of the House. Napakaseryoso ng banta na ito at hindi ito biro. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Hindi dapat palampasin ang mga ganitong pahayag dahil maaari itong makasira sa pambansang seguridad at ekonomiya ng ating bansa. Nakakagulat ang mga pahayag na ito mula kay Sara Duterte, isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ang mga ganito bantas ay karaniwang nagmumula sa mga organized crime syndicates o mga grupong walang respeto sa batas at sa rule of law. Bilang isang elected vice president, hindi siya dapat naglalabas ng mga ganitong pahayag, lalo pat siya ay nanalo sa tulong ng mga Marcos at ng mga taga-suporta nito. Tama ang hakbang na ito ng PNP at mahalaga ang investigasyon. Dapat managot si Sara Duterte sa mga pahayag na ito. Ayos naman ang hakbang na ito ng PNP at mahalaga ang investigasyon. Ayaw kong pangunahan ang anumang anggulo ng investigasyon, ngunit ang mahalaga, mayroong bagong developments at may utos na ang Director General ng PNP dapat managot si Sara Duterte sa mga pahayag na ito. Nagsalita na rin ang Senate President Cheese Escudero, ang ikatlong pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ayon sa kanya, nakakalungkot at hindi tanggap ang mga pagbabanta at utos na ito. Mula sa isang mataas na opisyal ng gobyerno, dapat itong ituring na isang seryosong issue at hindi dapat pinalalampas. Yan ang nakaupo sa gobyerno, maliit man o malaki ang posisyon, ay dapat maging profesional at may magandang asal. Naniniwala ako na ang mga opisyal ng gobyerno ay dapat maging modelo ng kabutihan at pagsunod sa batas. Ang mga pahayag na ginawa ni Vice President Sara Duterte ay talagang hindi katanggap-tanggap at dapat ituring na isang pagkakamali. Ang aking opinyon bilang isang political vlogger, ngayon ko lang narinig ang ganitong klase ng banta mula sa isang mataas na opisyal. Sa mga nakaraang panahon, tulad ng panahon ni Cory Aquino at Doy Laurel, hindi kailanman nagkaroon ng mga ganitong pagbabanta. Kung may mga hindi pagkakaunawaan, ito ay nananatiling sa larangan ng politika at hindi humahantong sa mga personal na banta. Mga naging Vice President tulad ni Gloria Macapagal Arroyo, Noli De Castro at Leni Robredo ay hindi rin bumanat sa kanilang mga nakatataas na official sa ganitong paraan, bagkus ay nanatiling profesional sa kabila ng hindi pagkakasunduan. Ang isang Vice President ay dapat tumulong sa Pangulo at hindi maging banta sa kanyang buhay. Ang mga pahayag ni Sara Duterte ay talagang nakakabahala, lalo na kung isasaalang-alang ang kanyang mga sinasabing utos na kuhanin ang buhay ng Pangulo at ng kanyang pamilya.
Kung sakaling may mangyaring masama sa kanya, ituloy ang kanyang mga pahayag na pagpaslang na labag sa batas at isang seryosong krimen. Sa ibang bansa, ang mga ganitong klaseng pahayag ay agad na nagiging dahilan ng pagkakahuli at investigasyon. Sa Pilipinas, kinakailangan ng masusing pag-usisa upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga banta. Iyon ng mga pagbabanta ay labag sa batas at dapat may pananagutan ang mga nagbigay ng mga ito. Ito ang aking opinyon at pananaw. Ang mga pagbabanta ay krimen at dapat ipanagot. Mangyaring ibahagi at ilike ang mensaheng ito upang umabot ito sa mas maraming Pilipino sa buong mundo. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes.